Pero sabi nga natin last time guys, na-post na natin yung mga kagabi. And ito naman continuation. So actually meron na tayong power rule, sum and constant multiple, nandiyan na yun. Kung wala, dito baka nandito. Naka-playlist naman. Tapos radicals and product rule. So ngayon punta tayo ng quotient rule. So basically yung formula sa quotient rule is yung y prime equals bu prime minus ub prime all over b squared. So kailangan lang natin kunin yung u and b natin tsaka u prime b prime, then makuha na natin yung sagot. So sa case na to, meron tayong u, yung numerator natin, which is x cube. Then yung b natin, that is yung denominator na x plus 2. So pag dinifferentiate natin yung x cube, anong kakalabasan niya? Kailangan sumasagot para mabilis. So meron tayong x cube and dinifferentiate natin siya, magkakaroon tayo ng wala pala eh. B prime na tayo. So 3x squared, that's correct. So yung b prime, magkakaroon tayo ng wala din. So wala. So 1. So magkakaroon tayo ng 1 doon. That's correct. So ngayon, dahil meron tayong u and v prime tsaka u prime, pa-plug na natin sa formula. So basically, yung b natin, that is x plus 2. Then yung u prime natin, which is 3x squared. Then minus yung, maganda to may mga brackets para hindi ka malito. Tapos meron tayong u, which is x cube, times yung b prime, which is yung 1, all over yung b squared natin. So magkakaroon tayo ng x plus 2 na naka-squared. Then simplify na lang. So magkakaroon tayo dito ng, eto pag sinimplify natin, anong kakalabasan? Kung meron tayong x plus 2 times 3x squared, anong magiging simplified form niya? Sagot. Wala pala eh. Anong sagot natin dito? So magkakaroon tayo ng 3x cube plus 6x squared. That's correct. So x times 3x squared magiging 3x cube. Then 2 times 3x squared magiging 6x squared. Tapos eto naman guys, syempre madali lang to. Kung meron tayong x cube times 1, that is magiging x cube minus yung, or times yung negative or yung sign, magiging negative x cube all over yung x plus 2 na naka-squared. So ngayon pag sinimplify natin yung numerator, anong kakalabasan? So yung numerator natin magiging wala. Anong sagot kapag sinimplify natin yung numerator? So magkakaroon tayo ng numerator muna tayo guys. So meron tayong 3x cube plus 6x squared minus x cube. Pag sinimplify natin to, anong kakalabasan? Ito pa nga eh, wala pa nga eh. Ito oh, di ba pwede i-combine yung mga terms? So meron kang 3x cube minus x squared, x cube I mean. So magiging 2x cube siya. Then plus 6x squared all over yung x plus 2 na naka-squared. So kung gusto mo siya expand, pwede naman. Pero actually pwede na yun eh. Pero kung gusto mo siya expand, pwede nga. So kung gusto mo to expand, anong kakalabasan? Hindi naman makaka-cancel yun. Actually pag wala naman makaka-cancel kahit hindi na i-factor out. Pero gusto niya i-factor out. Sige, kung ipa-factor out natin siya, ilabas natin yung 2x squared. Pero ginagawa lang to pag pwede siya ma-simplify or ma-cancel. Anyways, kung gusto nyo, ilagay natin. Tapos magkakaroon tayo ng 3x o 3 na lang. Then yung sa denominator natin,
Tapos ito, pinactor out mo. Tapos ito, i-expand mo. Labo mo din eh. Tapos, magkakaroon tayo ng x squared plus 4x plus 4. Oh, no? Pero pwede na to dito guys eh. O kaya nga. Pero depende sa'yo kung anong trip mo. Pwedeng ganyan, pwedeng ganito. Or kung gusto mo, puro sila naka-factor out. Yan, pili ka na lang dyan. Pwedeng ito. Pwedeng ito. Pwede rin ito. Sipag eh, no? Tayong given na f of x equals e raised to x over x squared. So, kunin lang natin yung u and b. So, yung u natin magiging e raised to x. Then, yung b natin, x squared. So, pag kinuha natin yung u prime, ano magiging u prime natin kung meron tayong e raised to x? So, kung naalala last time, ang derivative ng e raised to x is e raised to x pa rin, di ba? As for b prime natin, kung meron tayong x squared, magkakaroon tayo ng wala 2x. Yan. So ngayon meron tayong u, v, u prime, b prime. Plug na lang natin sa formula. Remember yung formula is bu prime minus ub prime all over b squared. So bracket na tayo. Yung b natin, that is x squared, times yung u prime, which is e raised to x, then minus yung u natin, which is e raised to x, times yung b prime na 2x, then all over yung x squared na naka-squared. Kasi b natin is x squared, diba? So ngayon simplify lang natin. So actually guys, eto magiging x squared e raised to x, then eto naman magiging negative 2x e raised to x lang all over x raised to 4. So kung gusto mo i-simplify, pwede naman, diba? Pag sinimplify natin siya, magkakaroon tayo ng, kasi pwede natin ilabas yung e raised to x tsaka yung x, diba? Factorable yun. So magkakaroon tayo ng x e raised to x. Pinakamababang variable. Sa x squared natin kasi tsaka x pwede ito ilabas. Tapos yung e raised to x natin pwede rin. So basically, eto pag dinivide natin dito, anong kakalabasan? Kung meron kang x squared e raised to x, divide mo sa x e raised to x, anong matitira doon? Anong kakalabasan niya? Magkakaroon tayo ng x. Then syempre sa kabila, kung meron kang negative 2x e raised to x, di-divide mo dito. So matitira doon is negative 2. Then all over x raised to 4. So as you can see, pwede ito ma-simplify. Kung meron kang x, divide mo sa x raised to 4, makakancel yung x sa numerator. Mababawasan to ng isa. So magkakaroon tayo dito ng e raised to x, tapos x minus 2. Then all over x cube. That's correct. So ganito siya ginagawa. Bakit po yung ano naging ano, tapos yung ano naging ano, pinang ano, ambot sa imo. So meron tayo guys number 3, which is f of x equals cosine x over x. So gamitan ulit natin ang quotient rule na. So lagay lang natin yung formula. Yung y prime, that is bu prime minus uv prime all over b squared. Vuub over b squared. So kunin natin yung u tsaka b. So yung u natin, yung numerator, which is cosine x. Then yung b natin is yung x. So kung meron tayong cosine x and kinuha natin derivative niya,
ano yung magiging u prime natin. So remember sa trig, sabi natin last time, kung meron tayong trig, tapos dinidifferentiate natin siya, gawa ka lang lagi na ito para hindi ka malito. So kapag nag-differentiate ka, rotate mo lang siya clockwise. So ibig sabihin, kung meron tayong cosine x, ang derivative niya is negative sine x. That's correct. Then kung meron tayong b prime, meron tayong b na x, magkakaroon tayo ng 1. So ngayon meron tayong u prime, tsaka v prime. Makuha na natin yung sagot. So meron tayong b, that is x, times yung u prime, which is negative sine x. Then minus yung u natin na cosine x. So cosine x yan. Times yung b prime na 1. So yan. All over yung b natin na x, then naka squared. Or x squared. Then sisimplify na natin. So basically, eto guys, pag sinimplify mo to, times mo lang naman yung x sa negative sine x. Hindi mo ito times dito sa loob by sa coefficient siya guys. So magkakaroon tayo ng negative x sine x doon. Then kung meron tayong negative times yung cosine x times 1, so magiging negative cosine x yun. All over yung x raised to 2 or x squared natin. Diba? So pwede siyang ganyan guys, or pwede mo siya gawing positive, like ilalagay mo yung negative sign sa gitna nila. Kumbaga, pwede mo siya i-rewrite as nandito yung negative sign sa gitna ng fraction bar. So ito magiging positive sign x na siya. Then yung negative times negative magiging positive siya. Then magkakaroon tayo ng cosine x all over x squared. So pwedeng ganyan. Pwedeng ito, kaya ito. Pero ito na lang. Pero pwede rin ito nga. Kulang naman sila eh. So meron tayo guys na given na 2x, na f of x equals 2x minus 5 minus f of x equals 2x minus 5 all over 3x plus 4. Then kukunin natin yung first derivative niya. So using quotient rule, makuha natin yan. So yung u natin, that is yung 2x minus 5. Then yung b natin, that is yung 3x plus 4. So pag kinuha natin yung derivative ng u natin, magkakaroon tayo ng ano yung magiging u prime kung meron tayong 2x minus 5. So yung derivative ng 2x minus 5 is wala. So b prime na lang. So yung u prime natin is wala talaga. B prime, ano yung b prime? Kung meron kang 3x plus 4, wala din. Ito na yan, wala pa tayong lalagay dun eh. Hindi. Kung meron tayong 2x minus 5, yung u prime magiging 2. Then yung b prime natin magiging 3. So yun siya na. Ito na gets. So ngayon, kung kailan nilagay ko na, tsaka kayo sasagot. Pag tinatanong kayo, ayaw niyong sumagot. No? Baliktad talaga utak ng mga te. So magkaroon tayo ng formula. Alam na natin yung formula, di ba, which is ito. Bu prime minus uv prime all over b squared. So basically, pa-plug na lang natin yan. So lagay tayo ng brackets. So yung b natin, that is 3x plus 4. Then yung u prime is 2. Then minus yung u natin, that is 2x minus 5. Then yung b prime, which is 3. All over yung b natin,
3x plus 4 na naka-squared. So ngayon guys, kung meron tayong 3x plus 4 times 2, pag sinimplify to or expand, anong kakalabasan? Pag dinistribute natin yon, magkakaroon tayo ng 6x plus 8. So 3x times 2 magiging 6x, that's correct. Then 4 times 2 is magiging 8, that's correct. So about this one, kung meron tayong 2x minus 5 times 3, ano magiging sagot doon? Then i-multiply mo sa negative sign. Okay, direkta na natin. So magiging 6x minus 15. So yung 6x minus 15, pag multiply natin sa negative natin, anong kakalabasan nun? Di ba kailangan natin i-multiply yon dito? So sabi natin yung 2x times 3 is 6x. 6x times negative 1 magiging negative 6x. Then kung meron tayong 3 times negative 5, which is negative 15, times negative 1 magiging positive 15, that's correct. All over yung 3x plus 4 na naka-squared. So ngayon, pag sinimplify natin yung numerator natin or lahat ng given, anong kakalabasan na? So yung magiging final answer natin is natin lagay. So makaka-cancel yung 6x pati yung negative 6x natin, 'di ba? Same terms pero opposite sign. So matitira is 8 plus 15 which is 23, that's correct. Then copy na lang natin yung denominator. So okay na to guys. That's correct. Very good. O, di ba? Ang bilis lang. O. So, meron tayong given na f of x equals ln x over x. So, hanapin natin yung first derivative niya. So, basically, kunin natin yung u and v ulit. So, gamit ulit tayo ng product ng quotient rule. So, yung u natin dito, that is yung ln x. Tapos, yung v natin, that is yung x. So, ano ba yung u prime natin kung meron tayong ln x? Maalala, yung ln x, kung meron ka nyan, yung derivative niya is wala. Karoon tayo ng 1 over x. Then as for v natin, yung v prime is magiging 1. Gets yun na? Naalala? So ganyan siya ginagawa. So ngayon, apply natin yung quotient rule na formula. Yung formula is bu prime minus uv prime all over v squared. So gawa lang tayo ulit ng brackets. Yung v natin, that is x. Tapos yung v prime, ay yung u prime, that is 1 over x. Then, minus yung u natin na ln x. ln x times yung b prime na 1 all over yung b natin na x tapos na naka-squared. Oo, nagla-live ako dun. Hello, PTP. So magkakaroon tayo na ito guys. So basically kapag sinimplify natin tong x times 1 over x, anong kakalabasan na ito? Kung meron tayong x over times 1 over x, ito ay magiging, that's correct James, 1. Then how about ito? Kung meron tayong ln x times 1, that is magiging ln x, then times negative, magiging negative ln x. Sabid ako. All over x squared.